Waris Dirie, International Model, biktima ng FGM o Female Genital Mutilation. Nakakalungkot na may mga nasasadlak sa mga kulturang mapang-abuso sa mga babae. Madalas sa mga konserbatibo at tradisyonal na mga kultura, isang halimbawa na rito sa Afghanistan na kung saan ang mga babae ay inaasahan lang na mamalagi sa bahay, maglinis, magluto at mag-alaga ng mga bata. Ang iba pa nga ay hindi na pinapag-aral ng mga magulang sa kadahilanan na sila ay mag-aasawa lang naman. Ang masaklap nito ay sila pa ay pinipilit na magpakasal sa murang edad at madalas ay sa mga lalaking doble o higit pang edad sa kanila. Kailangan din nilang harapin na ang mapapangasawa ay may nauna na ring mga asawa. Sila ay pinagbabawalan din na umalis ng bahay, pwera na lang kung may kasama silang kamag-anak na lalaki. Sa West Bank at Gaza naman, hinahatulan ng bitay kapag napatunayan na nagbigay sa pamilya ng kahihiyan ang isang babae sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng hindi kasal sa isang lalaki. Sa India, ang mga ginahasang babae ay hinihikayat na magpakasal na lang sa mga naglugso ng kanilang puri imbis na idemanda ang mga ito. Mahina rin ang kanilang mga batas na magpaparusa sa mga rapists. Sa Saudi Arabia naman, ang mga babae ay kailangan laging may suot na belo. Dati ay hindi sila pinahihintulutang mag-drive. Mabuti na lang noong June 24, 2018 ay pinahintulutan na rin sila sa wakas na magmaneho. Ang iba namang kultura gaya ng ilang lugar sa Africa, Asia at Middle East ay nagsasagawa naman ng Female Genital Mutilation or FGM. Itong kwentong isasalaysay ko ngayon ay tungkol kay Waris Dirie. Siya ay sumailalim sa FGM. Ang FGM ay isang krimen dahil ito ay violation ng human rights. Hindi ito pwedeng i-justify na cultural or traditional practice. Itong pamamaraan ay nangyayari pa magpasa hanggang ngayon. Mahigit 200 milyon na babae ang sumailalim sa FGM. Si Waris Dirie ay ipinanganak noong October 21, 1965. Siya ay isang Somali model at manunulat ng sikat na librong Desert Flower. Siya ay sumailalim sa FGM, kaya naman siya ay naging human rights activist at UN ambassadress na tumutulong na isulong ang pagbabawal sa FGM. Ang female genital mutilation ay ang pagtuli sa ari ng mga babae. Sa kulturang kinalakihan ni Dirie, walang lugar para sa mga babaeng walang asawa. Kaya naman ang kanilang mga ina ay gagawin ang lahat para lang makapag-asawa lahat ng kanilang mga anak. At dahil naniniwala ang mga Somalis na maraming nangyayaring masama at marumi dahil sa ari, ito ay pinapatanggal nila ang clitoris, ang labia minora at karamihan sa labia majora ay inaalis din. Pagkatapos ay tinatahi ito para isara. Meron lang tinitira na maliit na butas na kasing laki ng ulo ng palito ng posporo para sa pag-ihi o labasan ng dugo kung may buwan ng dalaw. Malaki ang binabayad nila sa pagsasagawa ng FGM pero isa itong tinuturing na investment dahil kapalit nito ay makakapag-asawa naman ang kanilang mga anak na babae. Sabi ni Dirie nung siya ay 5 taong gulang, sinabihan siya ng kanyang ina na oras na para sa kanyang pagtutuli. Gabi bago ang kanyang pagtutuli, pinaghanda pa siya ng saganang pagkain ng kanyang mga magulang. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag masyadong iinom ng tubig at gatas. Sabi ni Dirie na excited pa nga siya sa mangyayari kinabukasan. Kinabukasan ay nakaharap na niya ang gypsy na magsasagawa ng FGM. Sinabihan siya nito na umupo sa isang patag na bato. Tinulungan siya ng kanyang ina na gawin ang tamang posisyon sa bato. Umupo ang kanyang ina sa likod niya at hinila ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang mga binti ng kanyang ina ay nakapalibot sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang binti ng kanyang ina.
Sinabihan siya ng kanyang ina na kagatin ang isang ugat mula sa isang puno. Nakita ni Diri na naghahalungkat ng mga gamit ng gypsy at inalabas ang isang razor blade. Nakita pa niyang may natuyong dugo sa blade nito. Dinuraan ito ng gypsy at pinunasan ng damit nito. Siya naman ay piniringan ng kanyang ina. Naramdaman na lamang niya na hinihiwa na siya sa ari na parabang nilalagari ito. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na naramdaman. Hindi niya magawang gumalaw. Dahil kung gagalaw siya ay baka mas mapatagal pa ang proseso. Wala siyang nagawa kung hindi magdasal na sana matapos na. Hinimatay siya sa sobrang sakit. Nang nagising siya ay wala na ang piring. Nakita niya nagsasalansa ng mga tinik ang gypsy. Ito ang ginamit ng gypsy para magbutas sa kanyang balat at gumamit ito ng sinulid para isara ang kanyang ari. Halos wala na siyang maramdaman sa kanyang binti, pero ang sakit sa kanyang ari ay napakasakit. Akala niya mamamatay na siya. Napapikit siya ng mata. Pagising niya ay wala na ang gypsy. Nakita na lang niya na nakatali na ang kanyang mga paa mula bukong-bukong hanggang sa kanyang balakang, kaya hindi siya makagalaw. Tiningnan niya ang bato kung saan siya tinuli. Puno ito ng dugo na akala mo ay may pinatay na hayop doon. Pagkatapos ng pagtutuli ay nilagay siya sa isang maliit na kubo kung saan siya magpapagaling ng ilang linggo. Matapos ang ilang oras ng paghihintay ay naihi siya. Parang sinasabuyan ng asido ang parte kung saan siya tinuli. Hirap din siya sa pag-ihi dahil sa maliit na butas na nilalabasan nito. Nilagnat si Diri dahil sa impeksyon pero mabuti na lang nalagpasan niya ito. Ang ibang babae ay namatay pagkatapos ng pagtutuli. Madalas tinatanong niya ang sarili bakit hinayaan ng kanyang ina na mangyari ito sa kanya. Nung 13 taong gulang si Diri, ginising siya ng kanyang ina at sinabihan siya nitong tumakas na siya. Tumakas siya sa isang arranged marriage sa isang 60 years old na lalaki. Nakitira siya sa kanyang tiyahin. Tinulungan siya nito na kumbinsihin ang tiyuhin niya na isang Somali ambassador sa United Kingdom na kunin siyang katulong nito at dalhin sa London. Sa London ay nagtrabaho siya bilang maid at cleaner sa McDonald's. Nagsimula na rin siyang mag-aral ng English. Nadiskubre siya ng isang photographer na si Mike Gross noong 18 years old siya. Isa sa mga modeling jobs niya ay para sa isang photographer na si Terence Donovan na noon ay modelo rin ang hindi pa kilalang si Naomi Campbell. Mula sa pagiging calendar model ay naging sikat na rin si Waris Dirie. Naging model na rin siya ng Chanel, Levi's, L'Oreal at Revlon. Siya ang kauna-unahang black model ng Oil of Olay. Naging paborito rin siya sa runways ng London, Milan, Paris at New York City. Naging cover siya ng iba't ibang sikat na fashion magazines gaya ng Elle, Glamour at Vogue. Kinuha rin siyang artista sa James Bond film na The Living Daylights. Sa panahon ng kanyang kasikatan, ay dala pa rin niya ang impyerno ng kanyang nakaraan. Umaabot sa 10 minuto ang kanyang pag-ihi dahil napakaliit lang ng butas na dinadaanan nito. Halos mamatay-matay siya sa sakit kapag may buwanang dalaw dahil hindi makalabas lahat ng dugo. Isang araw ay hinamatay siya. Kaya dinala siya sa ospital. Dahil hindi niya sinabi sa doktor ang sitwasyon niya, binigyan lang siya ng birth control pills para mawala ang sakit. Subalit, may kakaiba siyang nararamdaman sa mga pills na pinainom sa kanya, kaya huminto siya sa pag-inom ng mga ito. Lalong tumindi ang sakit na nararamdaman niya. Nagdesisyon siya na sabihin sa doktor ang pinagdaanan niya. Pinigilan siya ng kanyang tiyahin dahil ang kanilang tradisyon ay hindi dapat sinasabi sa iba, lalo na ang mga taong hindi makakaintindi sa kanilang kultura. Subalit gusto niya na talagang wakasan ang matinding sakit, lalo na tuwing buwan ng dalaw niya. Sinabihan siya ng doktor na kailangan na siyang operahan dahil masyado siyang sarado at hindi nito ma-imagine kung paano nito natagalan ang paghihirap na dulot ng FGM.
Pagkatapos ng operasyon ay para siyang ibong nakakawala sa hawla. Noong 1997 ay nagsalita na siya sa unang pagkakataon ng kanyang karanasan sa FGM sa isang sikat na magazine na Marie Claire. Sinabi niyang sumailalim siya sa FGM nung siya ay 5 taong gulang kasama ang kanyang 2 kapatid na babae. Noong 1997 ay naging UN ambassador siya. Binisita rin niya ang kanyang ina sa Somalia. Pinagsabihan niya ito na sawayin sinuman na magpapasailalim sa FGM. Humingi ang kanyang ina ng tawad sa kanya. Idinetalya ni Waris Dirie ang kanyang karanasan sa kanyang libro na Desert Flower. Ito ay inilabas noong August 19, 1998. Siya ang Desert Flower dahil ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na Waris ay Desert Flower. Maaaring may mga pinagdadaanan tayong impyerno sa buhay. Subalit imbis na malugmok, ay kailangan bumangon tayo. Huwag sumuko. Adya! Fighting! Hanggang sa muli. Paalam!